تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. Alhamdulillah, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaloob sa atin na tayo ngayon ay nandito po sa ating pag-aaral o sa lecture po. Ah, Bakit po ang ating laging pinupukusan ay ang pagdarasal? Lalong-lalo na kapag tayo mga bagong yakap ng Islam. Siyempre po, ito yung isang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lang isang bisis gagawin sa isang araw, kundi 5 bisis pa sa buong araw. 5 bisis pa. Ito yung isang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa ng isang Muslim na hindi lang isang bisis, kundi 5 bisis pa sa maghapon. Opo. At ang pagdarasal dito po natin mapapatunayan na tayo isang tunay na Muslim o tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakakalungkot, napakaraming nagsasabi na mga Muslim po sila, mayroon ding mga Saudi, mayroon ding mga Yamani, mayroon ding mga Arabo po. Sa mga ibang lahi, mayroong mga Pakistan, mayroong India, mayroong Bangladesh, opo, at iba pang mga lahi o iba pang mga nationality. Special din sa atin, mga Pilipino, napakarami din tribes ng mga Muslim, di ba po? So, may Maguindanao, may Tausug, may Maranao, may Yakan, may Kalagan. So napakarami ding mga tribes ng mga Muslim. Pero nakakalungkot. Bakit? Dahil yung ilan sa kanila o iba sa kanila hindi po nagdadarasal. Na napakalinaw po ang pag-iwan, pagpapabaya sa pagdarasal ay isang maituturing na katulad din. Ito yung sinasabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging katulad ka ng hindi Muslim kapag ang pagdarasal ay pinabayaan po natin. Kasi malinaw po yan na hadith na ang sabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uh, farqu bainal muslim wal kafir tarku bis salah. Ang kumbaga pagitan ng Muslim at saka hindi Muslim. Ibig sabihin, nagsasabi ka Muslim ka, nagsasabi ka hindi ka Muslim. Pero ang Muslim ay ang kanilang tungkulin ay magdarasal sa 5 bisis sa maghapon. Pero kapag hindi ka nagdarasal, kaya sinasabi ng propeta, kasing tulad ka rin ng hindi Muslim. Kasi ang hindi Muslim, kailanman hindi siya magdadarasal na 5 bisis sa maghapon. Kung siya nagdadarasal, iba yung kanyang pagdarasal. Diba po? Kaya ang Muslim, iba yung kanyang pagdarasal kasi mayroon siyang sinusunod na tamang pamamaraan na kung saan ipinagutos po sa kanya. Kaya ito yung dapat tandaan ng Muslim na ang kahalagaan ng pagdarasal kapag ito'y pinabayaan ay kasing tulad tayo ng hindi Muslim. Sa isang hadith, ang pagitan ng Muslim at saka musyrik, pag sinabi musyrik, yung nagtatambal, hindi rin naniniwala kay Allah, ay ang pag-iwan ng pagdarasal. So, ibig sabihin, kapag ang isang Muslim ay hindi nagdadarasal, kahit anong sabihin po natin, siyempre, sinabi pa rin ng mahal nating propeta na kasing tulad ng hindi Muslim. Kaya, ang isang Muslim dapat pangalagaan niyang pagdarasal. Ang isang Muslim, kapag nagdadarasal, pinapatunayan niya na siya isang tunay na Muslim. Sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag nakita niyo, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na nagdadarasal, ang lalaki ang tinutukoy niyan, pumupunta sa masjid, nagdadarasal. Katibayan po ito na kung saan masasabi daw na si tunay na mananampalataya sa Allah. Saksihan ninyo, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya isang Muslim. Siya isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano po ba ang saysay ng pagsasabi natin na tayo Muslim pero hindi po tayo nagdadarasal, di ba po? Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya Islam, ito ang dahilan kung bakit natin laging pinag-usapan ng pagdarasal na kung saan para hindi natin ito pong mapabayaan. Opo. Okay? Ngayon po,
Dadako po tayo sa ating pinakaano po. At ang ating pag-uusapan ay patungkol sa papaano nagdarasal ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Napakaraming ilang beses ko po na gawa ng video o lecture po patungkol sa pagdarasal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami akong beses nag-post sa YouTube po na kung saan pinapaliwanag po natin kung paano nagdarasal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami din tayong kumbaga nabigyan ng pagsusulit patungkol din sa pagdarasal ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa madaling sabi, para bang uulitin natin. O kaya nagtanong ako kung mayroon po ba sa atin na bagong yakap ng Islam o bagong nag-Muslim. O ibig sabihin, matagal na, inshallah, malamang marunong na magdarasal. Pero kung bago, sigurado, hindi pa niya naisaulo lahat yan. Opo, okay. Ah, dahil yun ang paksa po natin, inshallah po ay sa abutan ng oras po natin, depende yan kasi 51 ngayon, bali 9:15 into po tayo inshallah. Ah, opo, paano nagdarasal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bakit tayo nagdadarasal na kung saan dapat naaayon sa pagdarasal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una, para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pagsunod doon sa sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan magdarasal po tayo na katulad ng ating nakita sa pagdarasal ng ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano pong sabi po niya? Sallu kama raaitumuni usalli. Magdarasal kayo katulad ng nakikita niyo sa aking pagdarasal. Siyempre, hindi natin nakita ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero paano natin nalaman yan? Inikwento ng propeta Muhammad at inikwento ng ating mga kung saan at mga kapatid na mga sahaba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga kasamahan niya. Mayroon silang mga isinalaysay kung paano nagdarasal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito yung pinakadahilan kung bakit natin inaalam ng maigi kung paano nagdarasal ang propeta para makapagdarasal tayo na naaayon sa pamamaraan ng propeta para masigurado na maging tama at tatanggapin ng Allah at gagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Opo. Unang-una, pagdating sa tinatawag na paano nagdarasal ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, opo, bali lahat po natin siguro alam, lalong lalo yung mga matatagal na Muslim at nagdadarasal na, bago isagawa ang pagdarasal, mayroon tayong tinatawag na ablution muna. Di ba po? Maghuhugas muna, maglinis muna, mag-udu muna. Kasi hindi po tinatanggap ang pagdarasal ng isang Muslim kapag wala siyang ablusyon. Pag walang ablusyon, walang pagdarasal. Kahit na tama ang pagdarasal, kahit ikhlas ang pagdarasal, ginawa sa tamang pamamaraan na ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lillah para kay Allah, pero dahil walang ablusyon, hindi po tatanggapin ng Allah. Kaya ablusyon tayo muna. Okay. Parang lumagpas tayo kasi dapat pag-ugas, di ba? Kaso lang, dahil ang pinakapunto natin, dahil sa mga baguhan, ay ang pagdarasal pa rin. At madali naman ang paghugas. Madali naman ang pag-udo. Madali naman alamin ang pag-ablusyon yan. Bakit? Kasi maaari isang bis, dalawang bis, makita mo yung nag-ablusyon, makuha mo agad yan. Opo. So, katulad pa rin ang alam natin na bago tayo magdarasal, mag-ablusyon. Ang ablusyon po, bago tayo mag-ugas, gagamit tayo ng palikuran, magsisiyar muna. Tapos, mag-ugas po tayo. Kung tayo umihi o tumayo po, ugasan po ang nararapat na ugasan, di ba? Tapos yun, pupunta tayo sa gripo at isasagawa ang ablusyon. Opo. Tiyak yan, alam po natin kasi siyempre matagal na po tayo sa pagdadarasan. Okay. Pati yung pag-ablusyon po, kailangan maging tama pa rin yan. Kasi kapag hindi tama, katulad ng sinasabi, parang hindi ka rin nag-ablusyon. Di ba? So,
hindi tama, hindi ka nag-ablution, nagdarasal ka, pero wala ka pa rin ablution, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, sa ngayon, tapos na ang pag-ablution, alimbawa, magdadarasal tayo. Okay, ano ang unang gagawin ng isang Muslim? Itong libro po na gagamitin natin, napakahaba ang paliwanag po rito. Tiningnan ko po, mahigit kulang-kulang 200 ang ating pag-uusapan patungkol dito sa pagdarasal po lamang. Iisa-isay natin po yan, simula hanggang sa dulo po yan. Uh, Balak po natin, isi-shortcut po natin yun. Kasi sabi ko, mahaba yun, mahigit, basta kulang-kulang 200 ang bawat ano dun pag-usapan. Opo. So, isi-shortcut natin dahil siyempre mahaba po yun. Kaya hindi natin makukuha ng isang buwan na sesyon po, 2 buwan, baka ilang buwan pa bago matapos natin. Okay, ano ba ang unang-unang gagawin natin pagdating sa pagdarasal na kung saan katulad ng pagdarasal ng mahal natin propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Kaya yung nagtanong na paano po nagdarasal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito yung ating pong sasagutin. Kahit na alam po natin, parang balik-aral pa rin tayo. Ay, inshallah, nang sa ganun, ay matiyak po natin kung alam po ba natin yung ating ginagawa at hinggil sa pagdarasal o may kulang po ba o mayroong sobra para kung kulang makumpleto at kung nasubrahan, ito yung babawasin po natin. Okay. Kaya ang sabi po, kanan Nabiyo sallallahu alaihi wasallam idha qama ila salah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay magdadarasal. Okay. So naipaliwanag po natin, tapos ng pag-ablusyon, magdadarasal na. Okay, ang mga kalalakihan sa masjid, ang kababayan, pinakamainam sa bahay. Magkaiba pa rin ang hatol sa lalaki at sa babae. Obligado sa lalaki ang masjid, ang babae, pinakamainam sa kanila ay sa bahay. Yun ang pinakamainam sa kanila. Pinahintulutan sila na magdarasal kahit na Friday para makarinig ng sermon. Pero ang pinakamainam pa rin ay sa bahay sila nagdadarasal. Opo, okay. Unang-una na kung saan pamamaraan na ginawa ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdarasal, kasi doon tayo pupukus, ay istikbal al-qiblatu qaima. Ang unang-unang gagawin po natin ay kung saan haharap po tayo sa tinatawag na qibla. Doon tayo tatayo. Kaya ang Muslim, bago siya magdarasal, aalamin niya muna kung saan ang tinatawag na al-qibla. Ang kibla po na tinutukoy po natin ay ang Kaaba. Kaya buong Muslim sa buong mundo, kapag sila'y magdadarasal, inahanap po muna nila ang kibla. Okay na kapag may masjid, kasi pag may masjid, nakakibla na yan, alam na kung saan yung kibla na. Malibang kung ang isang Muslim ay magdadarasal na hindi sa loob ng masjid, alim mo, natakpuan po siya, nadatan po siya ng oras ng pagdarasal pero hindi sa masjid, alim mo sa desierto o saan lugar na walang masjid, obligado pa rin na hahanapin po niya ang tinatawag al-qibla. Kasi yan ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na haharap po tayo sa qibla. Hindi lang tayo kundi lahat ng Muslim sa buong mundo. Kaya sa mga kapatid natin na nakapunta sa Makkah o sa Kaaba, doon sa pinagtatawapan, di ba? Nakapalibot po yan. So doon natin mapapansin na sentro pala ang Kaaba. Sentro, di ba? Sa gitna. Kaya sa mga nakapag-umrah, nakikita nila yun, di ba? Nakapalibot tayo sa Kaaba. Bawat isa dito nakaharap. Dahil yan ang isang kautusan sa isang Muslim na harap sila sa Kaaba. So dahil na sentro ang Kaaba, doon sila yung iba dito nakatayo, iba dito nakatayo, tayo, kaya lahat sila nakaharap doon. Kaya yan ang unang gagawin ng isang magdarasal na dapat istikbal kibla. Ibig sabihin, harap po siya sa kibla at doon siya tatayo. Tatayo po siya. So, uh, i-detail ko lahat, bawat isa, pero ipapaliwanag po natin sa mga susunod para mas maging malinaw sa atin. Yun ang una doon. Halimbawa, sa summarize, harap sa kibla, tapos doon siya tatayo, tapos thumma yastaftahu as-salah,
Pag sinabi istaftahu, babanggitin yan yung tinatawag na istitahu sala. Ibig sabihin, yung ah, binabanggit natin bago tayo magbanggit ng ah, suratul Fatiha, di ba? Yung subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ito yung maraming bis natin itinuturo po yan. Naharap tayo sa kibla, tapos magbabangit tayo ng Allahu Akbar. Pagkatapos magbangit ng Allahu Akbar, bago tayo magbangit ng A'udhu Billah at saka Bismillah, babangitin natin yung binanggit natin kanina na tinatawag na iftitahus sala. Ibig sabihin, pagbukas, pag-open sa pagdarasal. Opo, yun ang gagawin natin doon. Okay, pag nabanggit po natin yun, saka na lang po natin babanggitin yung tinatawag na o babasahin yung A'udhu Billah, Bismillah, tapos Suratul Fatiha. Di ba? Suratul Fatiha. Pagkatapos, magbabasa tayo ng maikling sura, yung kabisado po natin. Suratul Kafirun, Suratul Ikhlas, kahit anong mga sunod na babangitin natin yan. Ito, mayroon akong mga video sa YouTube po na maraming business, ipinost natin po yung magkakasunod-sunod. Pero babanggitin ko pa rin kasi ito yung magiging pag-usapan natin sa ilang buwan. Opo. Tapos yung yarka, mag-iukod po tayo, tapos babangon po tayo mula sa yukod, tapos magpapatira pa tayo, tapos uupo tayo, tapos magpapatira pa tayo uli, tapos tatayo tayo sa pangalawang raka'a. Depende sa kung ano ang idadasal po natin, Maghrib, Isha, Fajr, Duhur, at saka Asr po yan. Okay. So, ito yung summarize po. Pero iisa-isay natin kung ano po bang ka kabuuan na paliwanag ng bawat isa doon kasi mayroon tayo doon dapat maintindihan at malaman. O, halimbawa, pagdating sa tinatag, balik tayo sa tinatag na istiqbal, qibla. Haharap tayo sa qibla at doon tayo tatayo. Okay, ngayon, ang tanong, opo, kasi ang nabanggit doon sa qibla, sa panahon ba na magdadarsal tayo, lahat ba ng oras o panahon kailangan titingin tayo sa kibla? Yun ang tanong po doon, di ba? Yun ang itatanong doon. Opo. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, okay, na nabanggit po na uh, istikbalul kibla, ibig sabihin, harap tayo sa kibla, may mga panahon na hindi na kailangan harapin ng kibla. May mga panahon yan. Pag hindi nakapasok po rito, ibig sabihin, obligado pa rin, yun ang katandaran, babalik pa rin tayo na aharap pa rin tayo sa kibla. Opo. So mayroon pong binanggit ng mga scholar pagdating sa tinatawag na ang paghaharap sa kibla na obligasyon at pinahintulutan na hindi harap sa kibla. Opo. Okay. Unang-una, ang sabi po ng mga scholar po, ida kumta ayhul muslim aw muslima ila salati fastaqbal qibla haythu kunt fil fard wan nafl wa huwa ruknu min arkani salat allati la tasihu salatu illa biha. Okay. Ano ang ibig sabihin? Ang sabi po ng mga scholar, kapag ikaw isang Muslim na babae o lalaki at tatayo para magdarasal, gagawin niya ang pagdarasal. Dapat kang humarap sa Kaaba. Yun ang utos na unan. Aharap ka sa Kaaba. Mayroon din yan sa banal na Quran na pinagutos ng Allah na harap po tayo sa Kaaba. So ibig sabihin, obligado talaga na harap tayo sa Kaaba. Maliban kung may pumapasok, may pangyayari na pwede niya pigilan yung pagharap. Po, ito yung ipapaliw natin inshallah para mas maging malinaw po sa atin. Okay. Harap daw tayo sa Kaaba kahit saan tayo naroroon. Yun ang ibig sabihin. Haythu kunt. Ngayon, katulad ng nabanggit po natin, wala tayo sa masjid. Di ba? Ang masjid, automatic yan, nakaharap na sa kibla, Kaaba. Opo. Kasi siyempre, bawat masjid, hindi pwedeng itayo yan na kung saan, kahit na saan nakaharap. Hindi. Bawat masjid sa buong mundo, bago nila itatayo yan, titingnan mula kung nakaharap ba sa Kaaba o hindi. Nakakibla ba o hindi. Kaya pagdating sa masjid, hindi tayo mahirapan, nakakibla na yan. Alam na
kung saan po yung haharapan ng magdadarasal po. Opo. Kaya maging ito ay obligado na pagdarasal or ito ay voluntaryong pagdarasal na kung tawagin, opo, kailangan pa rin nakaharap tayo sa kibla. Bakit? Dahil ito ay isang haligi ng pagdarasal na kailangan harap tayo sa kibla dahil kapag hindi tayo nakaharap sa kibla, hindi po tatanggapin na sinadya po natin. Ha? Pag sinadya, okay. Ngayon, malino na, obligado. Okay. Pangalawa, kapag tayo ay kung saan magsasagawa ng pagdarasal ay harap tayo sa kibla, pero pag alimbawa, mga panahon na tinatawag na tawag doon yung ah, mga dangerous, mga kinatatakutan na panahon ay kahit hindi po tayo nakaharap sa kibla. Ito yung paliwanag na may scholar. ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد. Kumbaga, ngunit hindi na ito kinakailangan sa mga sumusugod sa digmaan o nasa matinding labanan. Ibig sabihin nun, at panahon na digmaan, di ba? Siyempre, uh, halimbawa, yung kaharap mo, dito yung mga kalaban, opo. Tapos ang kibla, dito rin ang kibla. Parang ganun ang lumalabas. So ngayon, kung dito ka harap, ibig sabihin, mangyayari yung kalaban po natin na nasa likod tayo, di ba? Parang ganun. So ibig sabihin, titingnan doon kung alin ang komportable na hindi ka nagkakaroon na kung saan panganib o mapahamak. Pero dahil obligado ang pagdarasal, magdadarasal ka pa rin kahit siyang ka nakaharap po yun. So may condition po yun ha. Pero magsasala ka, tinatawag nila na salatul khawf. Mahabang paliwanag din ng pagdarasal na khawf. Mari na ito isang magiging paksa po natin inshallah yan. Bibigyan natin ng malawak na paliwanag po. Pag sinabi salatul khawf, magsasala ka po na yung salatul khawf, yung bang fear, yung dahil yung nga, nabanggit natin dahil sa digmaan, mga bomba doon, putok doon, di ba? So kailangan magdadarasal pa rin ng isang Muslim. Ganun po kahalagang pagdarasal na kahit na nakakatakot na panahon pero pinag-utos pa rin na magdarasal ang isang Muslim. Subhanallah. Sa digmaan o saan ano yung panahon na kinatatakutan pero magdadarasal pa rin. Okay. So malinaw po yun ha. Dahil doon sa panahon yun, wala kang panahon na harapin pa ang kibla. Pero wag po natin kaligtaan, pag walang kondisyon, walang sapat na dahilan, obligado pa rin na tayo ay harap sa tinatawag na kibla. Okay, ano pa na pwedeng kahit hindi tayo nakaharap sa kibla? Kasi ang pinag-usapan, harap tayo sa kibla, di ba? Wa anil ajiz an kalmarid man kana fi safina o sayara o ta'ira ida khasya khurujul waqt. Ang ibig sabihin, kung halimbawa, sa mga taong hindi niya kayang humarap sa kibla, uh, yung anil ajiz, ibig sabihin, hindi niya kaya. Anong tinutukoy dito? Hindi niya kaya. Mari yung pinakamatanda, hindi niya kaya kasi yung lakas. O di kaya may karamdaman, may sakit, hindi niya kaya. Okay, kasi sa pagdarasal, yung nga, di ba, una, harap ka sa kibla. Ngayon, dahil may karamdaman po tayo at may sakit po tayo, hindi natin kayang ilingon ang ating katawan. Di ba? Iharap ang ating katawan. Marid o marilda, may karamdaman po tayo. So pinahintulutan tayo kahit saan tayo nakaharap. Kasi yung naalala ko, meron tayong mga kilala rin kamag-anak din, hanggang ngayon kung nakaganon siya, nakahiga, doon pa rin siya nakahiga. So magdarasal ka kahit siya nga nakaharap. Wala pong problema doon. Kasi hindi kaya po.
Di ba sa Islam, pag hindi kaya, hindi obligado sa atin. O man kana fi sabina, or ikaw ay nasa tinatawag na barko. Halimbawa, yung mga nagbibiyahe na malayong lugar, di ba? Safina. Ngayon, ang tinutukoy doon, kung halimbawa doon ka sa loob ng barko at hindi mo alam kung saan ka nakaharap, pero ngayon, madali na ngayon. Mayroon tayong kumpas, di ba? Ilagay mo doon, makikita kung saan ang kibla. Saan ang tinatawag na, saan lumulubog ang araw. So, ang ibig ko sabihin nito, kung wala tayong mahanap na magagamit para matukoy saan ang kibla, wala pong problema kung saan tayo nakaharap. Basta ang obligado sa atin, gawa ng paraan, mahanap. Pag hindi mahanap, wala pong problema. O sayara, or nandun na tayo sa sakyan, yung mga malalaking bus, ganun. O nasa eroplano po tayo, di ba? Madalas yung mga taga ano po tayo, nagbabakasyon, eroplano tayo, di ba? Ganun din. Kapag kaalimbaw nandun na tayo, hindi natin alam kung saan talagang, di ba? Kasi unang-una yung sa sasakyan o sa barko, makanan, pakaliwa, parang ganun. Lalong-lalo na kapag mawawala na yung oras na pagdarasal, di ba? Kaya sige, kahit na hindi tayo nakaharap sa ano po, kibla, pwede rin tayong magdarasal para at least magampanan po natin ating tungkulin bilang Muslim. Sumobra tayong oras. Yun lang kung oras. Meron pang 4 na minuto. Okay. So, ibig sabihin, ito yung mga panahon na dahil may sapat na dahilan, kaya kahit hindi tayo nakaharap sa kibla, magdadarasal pa rin tayo mga kapatid na misa pananampalataya. Okay. Ano bang sabi ng mga scholar? وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت wajahtu. Ito po yung kwan. Pang-apat na kung saan, ang payo po sa atin ay ganun din sa taong nagsasagawa ng voluntaryo ng pagdarasal, sunna o obligado sa waiter po. Waiter ang tinutukoy po yan. Na siya'y nakasakay sa anumang sasakyan. Anumang sasakyan? Maari na nakasakay siya sa tinatawag na uh, hayop o nakasakay po siya sa talagang sasakyan. Opo. Ang gagawin niya, kapag alam po niya ang kibla, mainam daw. Mainam, pinakamainam daw na magsimula siya sa kanyang pagdarasal na harap muna sa kibla. Ito yung ibig sabihin natin na dahil alam niya. So, ito palang kibla. So, magdarasal ka na nakaharap ka sa kibla. Opo. Pero dahil lumarga na yung sasakyan, lumarga na yung kung nakasakay ka sa mga chameleon, pero naiba na yung direksyon. Kasi instead na dito siya naka-straight, nakaharap ka sa kibla, tapos lumiko kanan o sa kaliwa, ituloy pa rin ang pagdarasal sa araw, sa oras na yun, tanggap pa rin ang ating pagdarasal. Kasi sinimulan po natin. So lumalabas doon, kapag may oras tayo at alam po natin, dapat harap tayo muna kasi bumabalik pa rin tayo doon sa tinatawag natin na ang utos mo sa atin kapag magdadarasal tayo, babae o lalaki, dapat titingin sa harap muna sa tinatawag na kibla. Okay. Sabi pa na may scholar, وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مُشَاهِدًا لِلْكَعْبَةِ يَسْتَقْبِلَ عَيْنُهَا وَأَمَّا مَنْ كَانَ غَيْرُ مُشَاهِدًا لَهَا فَيَسْتَقْبَلُ جِهَتُهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ. Okay. Sabi pa ng mga scholar, obligado sa sinumang nakakakita sa Kaaba na ito ay tuwirang harapin. Yung sinasabi natin dahil malinaw na nandyan ang Kaaba, obligado pa rin sa kanya harap sa Kaaba. Ngunit sa mga hindi ito nakikita, dapat nilang harapin ang direksyon nito. Kung alimbawa, wala talagang makita, ibig sabihin, susunod pa rin tayo dun sa direksyon. Kung ano yung, alimbawa, mga kagamitan ngayon na para matukoy ang tinatawag ng Kaaba. Opo. Okay. Ngayon na naman, ang sabi po, hukmus salat ila ghairi Kaaba khatan. Ano ba ang hatol? Hatol daw sa pagdarasal na kung saan mali pala at iba pa ang kanyang naharap, hindi ang kibla.
anong hatol sa kanila. Opo, ito ang sabi ng mga scholar. Wa in salla ila ghairi qibla, ah, kung ang isang tao daw ay nagdasal po siya, nagdarasal na hindi nakaharap sa kibla, pero sinikap po niya na makaharap sa kibla. So dahil doon sa halimbawa, hindi makita, dahil sa ulap, dahil po sa mga ibang naging dahilan, hindi na talagang walang paraan na makita masigurado yung kibla, na kung saan haharapin niya pero sinikap po niya na maharap niya ang kibla, ang kanyang pagdarasal ay tinatanggap at hindi na kailangan ulitin. Ibig sabihin, dahil sinigurado po niya na nakaharap niya ang kibla, kahit hindi siya nakaharap sa kibla, yun ang totoo, pero sinikap po niya, tanggap pa rin ang kanyang pagdarasal at ano po, hindi na kailangan ulitin. Maliban lamang, ito yung panglima, huli na ang sabi ng may scholar, wa ida ja may yathikubi. Kung may dumating na mapagkakatiwala na tao, habang siya'y nagdadarasal ka, may dumating na tao na talagang mapagkakatiwalaan, paakbarahu, at ikinuwento niya at sinabi niya na ang iyong pagdarasal ay hindi po tama kasi hindi nakaharap sa kibla, dahil ang alam ko ito yung kibla. Ang alam ko ito yung kibla. Ang kanyang pagdarasal po, kapag ka mayroon talagang nagsabi na ito yung kibla, ang dapat pa rin sa kanyang gagawin ay magdadarasal siya ulit para harapin ang kibla. Naalala ko tuloy, mismo sa amin, nangyari, isang paglalakbay, marami po kami, may kasama kaming mga scholar, doon kami nadatnan ng pagdarasal sa medyo kalugaran ng mga Christian, walang masjid, walang ano po, Maghrib yata. So yun, nagdarasal kami doon sa lugar na walang katao-tao. Sabi ng scholar sa amin, ano, sa palagay niyo, saan ang kibla? So hanggang sa nagkaisa sila, ito yung kibla. Nagdarasal kami ngayon, Maghrib. Pagkatapos namin magdarasal, may dumating na taga roon at alam niya ang mga Muslim ay humarap sila sa kibla. Siya nagsabi mismo, ang kibla na hinarap ni Indian, ito yung kibla. Itinuro yan. Nang malaman ng isang scholar po sa amin na nag-imam, sabi niya magdarasal po tayo uli dahil napatunayan po natin na hindi tayo nakaharap. So ibig sabihin, dahil po nalaman na ang tunay na harapin, kaya nagdarasal po tayo ulit. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, yan po ang paliwanag na maikli patungkol sa tinatawag na pagharap sa kibla. Sabi ko po, isa-isa natin yung bawat kilos sa pagdarasal at bibigyan po natin ng paglilinaw para masigurado natin yung ating pagdarasal ay tulad ng pagdarasal ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil po sumubra pa ng 3 minuto, sana po ay mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinahagi sa inyo. Di bali po, katulad ng nabanggit ko po sa inyo, na mga mahigit kulang-kulang 200 ang kung saan pag-uusapan po natin na parang paksa, espesyal lang sa pagdarasal. Opo. Ito'y kabilang pa rin sa tinatawag na al-fiqh. Opo, na ating pag-usapan inshallah. Hanggang dito po lamang. Kung mayroon pong habol na magtatanong, bibigyan ko ng kahit isang tanong po bago po ako ito isara. At maraming salamat sa inyo sa inyong pag-atin. Kahit hindi po kayo marami, sana ipagkaloob ng Allah sa inyo ang gantimpala at biyaya, higit sa lahat, ang kanyang kaluguran at kapatawaran po. So, bago ko to isara po, baka mayroong habol magtatanong, pwede natin bigyan ng pagkakataon. Sino po sa atin po na may gustong itanong po? Okay, siguro malinaw po sa lahat, kaya walang magtatanong. Di bale po, inshallah, mayroon din tayong Zoom bukas sa Friday. At inshallah, tuloy pa rin yung sinasabi ko na sa Sunday. Baka mamaya ipupost po natin kung ano yung magiging paksa
ito yung pangkalahatan na maraming umaatin dahil ito yung natitirang ano po natin na hanggang ngayon marami pa rin umaatin ng mga kapatid, hindi lang Tagal-Kubar, Damam, Jubail, pero pang mga taga Riyadh, Jeddah na umaatin po sa ating pag-aaral. Okay po, naway tanggapin po ng Allah ang ating oras na binibigay at naway patuloy pa rin tayo na umaatin sa ating mga aralin o lecture hinggil sa pananampalatayang Islam at naway bawian tayo ng buhay na kung saan panahon na nalulugod sa atin ng Allah para maging karapat dapat po tayo sa kanyang paraiso. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.